Never nyong gagawin ito na mag-partner. Mahirap na. Baka mas lalo nyong mamahalin ang isa't isa. I-share ko yan sa video na ito. Make sure lang na mag-subscribe or mag-share or mag-like kayo or mag-follow kayo. So let's go! Never na mag-try na mag-date. Kahit anong mangyari, wag kayong magde-date. Kasi may love kayo lalo sa isa't isa. Trabaho lang ng trabaho. Importante masipag ka. Never. No need naman ng date eh. No need naman ng mag-resort kayo. No need naman ng mag-beach kayo kahit napakainit na ng panahon. Doon na lang kayo sa bahay. Oo, doon na lang kayo sa bahay. Mag-cellphone kayo magdama. Tapos, kapag manood man kayo, separate dapat yung TV nyo. Yung isa sa cellphone, yung isa sa TV, ganun dapat. Wala kayo dapat date, ni minsan. Hindi nyo naman na kailangan kumain sa labas, pwede namang magluto sa loob. Baka may love kayo sa isa't isa. I hope na wala kang matutunan. Parang awan nyo na. Number 2, na iwasan nyo na gawin. Baka may love kayo sa isa't isa lalo. Ay, never ever kayo mag-usap. Importante mag-asawa kayo, importante mag-jowa kayo. Basta wag kayong mag-usap. Okay? Mag-usap lang kayo kapag may mga bayarin, may mga utang na kailangan bayaran. Wag kayong mag-usap kahit pa nga session na ng sex nyo. Wag kayong mag-usap, basta yun na yun. Gawin nyo na agad. Wag na mag-usap. Kung may problema kayo, wag nyo nang pag-usapan. No need nang mag-usap. Pagising mo ng umaga, magluto ka, dapat magluto din siya. Alis na lang kayo. Tapos, papasok na lang kayo sa trabaho nyo or sa school. Huwag na kayo mag-usap. Sana huwag nyong gagawin ng mga in-advise ko. Please. Proceed na tayo sa number 3. Ay, never mo siya support. Dapat ikaw yung number 1 na manghila sa kanyang pababa. Kasi kapag yumayaman yan, ay mahirap na. Baka yayaman ka rin. Kapag mas maganda ang magiging buhay niyan, mahirap na. Mas maganda rin ang buhay mo. Basta wag mo siyang isupport. Dapat ikaw yung number 1 na mangda-down sa kanya, mang-disappoint sa kanya para hindi na siya matry mag-business, hindi na niya matry ang ibang bagay. Dapat sabihin mo sa kanya, wala kang mararating dyan. Tapos, kapag nagka-problema yung business niya o yung sinimulan niya, ipamukha mo sa kanya na mali kasi siya. Huwag mo siyang isupport. Baka may love kayo sa isa't isa lalo. Parang awan niyo na. Sana wala kang natutunan. Sige na tayo. Sa next. Number 4. Ay, never nyong ayusin ang problema nyo. Dapat, problema lang palagi. Baka ma-inlove kayo, mas mamali nyo ang isa't isa kapag inaayos yung problema nyo. Dapat palagi kayo nag-aaway. Huwag nyong ayusin. Mahirap nang may masayang buhay. Mahirap nang may peaceful na relasyon. Aba, ayaw ko yan. Mahirap na. Huwag nyong ayusin. Dapat problema lang. Sana wala kayong natutunan. Number 5, never kayo mag-sex. Basta mag-asawa lang kayo, magsama kayo. Kiss lang, ganon. Basta never ng sex. Wala namang kwenta yan eh. Wala namang magandang idudulot yan eh. Importante, basta manganak ka, huwag nang mag-sex. Ipagkait mo yung katawan mo. Mahirap na, mamahalin ka niyan palagi. Mahirap na, baka ma-addict yan sa'yo. Mahirap na, baka mag-e-enjoy pa kayo, di ba? Di ba mas maganda yung palaging unsatisfied yung relasyon nyo? Mahirap na, kaya wag na ng sex. Huwag mo nang pagbigyan. Kapag mga labit yan, magalit ka sa kanya. Kapag binigay niyo yung sahod na niya bilang tanda ng gusto niya ng mas magandang sex, wag mong pagbibigyan. Kunin mo na lang yung pera. Ganun yon. Mahirap na, baka mamahalin niyo ang isa't isa. Sana wala kayong natutunan. Number 6, dapat walang time na hindi kayo nag-aaway. From time to time, dapat magkalaban kayo. No peace, dapat. No peace. No peace talk. No peace talk. Mahirap na. Pataasan kayo ng pride. Dapat palaging ikaw yung tama at dapat siya rin palaging tama. Tignan. Ay, naku, mahirap na ang magkaroon ng masayang relasyon. Mahirap na. Di ba gusto nyo ng magulong relasyon? Gawin nyo yun. Kapag nag-cheat yung isa, okay lang. Mag-cheat ka. Hindi yung inaayos nyo pa ang problema nyo. Hindi, mag-cheat ka na. Dapat kumausap ka na ng iba. Ganun yun. Kausapin mo yung ibang lalaki. Mag-cheat ka na. Huwag nyo ayusin ang problema. Mahirap na. Sana wala kayong matutunan.
Number 7, dapat wala kayong pangarap sa buhay. Importante, kumakain kayo. Di ba mas gusto mo ang palaging kulang yung pangangailangan nyo? Or yung pera nyo? Di ba gusto nyo yun? Di ba gusto nyo ng stress? Oh, wag kayong mangarap, wag kayong mag-invest, wag kayong mag-business. Okay na yan. Importante, kumakain ka. At minsan, kapag hindi ka makakain dahil walang pagkain, okay lang yan. Huwag kayong mangarap. Mahirap na. Di ba? Yun yung gusto nyo. Ay, sana wala kayong matutunan. Number 8 ay, huwag kang makikinig sa kanya dahil alam mo naman lahat eh. Magaling ka naman. Huwag kang makinig sa kanya. Ikaw naman palaging tama. No. You don't need na makinig sa kanya. Kapatid, di ba gusto mo nga ng magulo? Huwag kang makinig. Ipalaging ikaw ang tama dahil alam mo ang lahat ng bagay. Hindi mo na siya kailangan. Hey, di ba gusto mo ng hindi masaya ang relasyon? Di ba gusto mo ng palaging nag-aaway? Wag, don't listen. Close your ears. Close it. At kapag itry niya mag-explain, umalis ka. Kapag itry ka kausapin, lumayas ka. Yun naman ang gusto eh. Kapag nasa-sense mo na gusto niyang explain or itry niyang explain kung anong nangyari, huwag mong paniwalaan. Ikaw naman yung tama eh. Di ba? Oh, sana wala akong natutunan. Number 9, wag na wag niyong aalagaan ang isa't isa. Mahirap na, baka ma-inlove kayo. Basta, go lang ganun. Wala kang pakialam sa feelings na kahit saktan mo pa siya. Gawin mo lang yung gusto mo, umalis ka kung saan-saan. Wag na wag kang magpaalam. Wala kang pakialam sa isa't isa. Okay lang yan. Yun naman yung gusto mo eh. Dapat hindi mo siya pinaglalabahan. Ganon. Dapat kung ano yung labahin niya, kung ano yung damit niya na ginamit niya, eh siya naman may damit. Wag mo siyang ipaglaba. Kahit pagod pa yan, wag. Wag mo siyang ipagluto ng masarap na pagkain. Okay na yung asin at mantika. Pwede na yun. May kanin naman. Parehas din naman. May toyo naman. Ikaw yung number 1 na brand. Parehas din naman sa adobo. Wala lang karne. Wag mo ipakita na may pakialam ka. Don't care. Baka may love kayo, mahirap na. Kapatid, ano? Sana'y wag na wag mong i-apply itong mga tips ko. Okay? Sana wala kayong natutunan. Last but not the least, number 10 is that. Ready ka na? Listen, kapatid. Hindi ko na alam kung anong itawag ko sa'yo kung gagawin mo yung mga binigay ko. But if you do it opposite, then magbe-benefits kayo. Meron kayong matututunan. Because sa relationship, it doesn't mean na kapag mahal nyo ang isa't isa sa una, is that ganyan na lang palagi. No, dapat nag-grow yung pagmamahal nyo. Yung sabi nyong mahal na mahal nyo, dapat next year, mas mahal nyo pa. Dapat next year, next month, next, mas mahal nyo pa lalo. So, make sure na gawin nyo itong binigay ko na tips, opposite lang. So that's it. Maraming salamat. I hope na meron kayong natutunan at wala kayong natutunan. Good day and God bless. Shalom.